Alas 3 ng madaling araw, sa isang maliit na kwarto, tanging liwanag ng cellphone ang tumatanglaw sa mukha ni Mia. Ito ang kwentong ritual at ang pag-aabang sa good morning ng babaeng nasa kabilang panig ng mundo. 2 taon na. 2 taon na ang boses ni Vince ang kanyang kape at ang mukha nito sa screen. Ang kanyang pahinga. Pero sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, hindi niya napapansin na ang bawat minutong idinaragdag niya sa paghihintay ay siyang minutong ibinabawas naman ni Vince sa kanilang dalawa. Gising na siya, baka traffic lang, o baka nakatulog ulit. Sige, Mia, 10 minuto pa. Darating din yung high noon. Love, gising ka na. Ingat sa work ha. I love you. Matagal bago sagutin. Sa background TV, maririnig ang ingay ng kalsada at tawanan ng mga tao. Hello, Mia. Bakit ka napatawag? Di ba dapat tulog ka na? Surprise! Gusto lang kitang marinig bago ka pumasok. Kamusta? Parang maingay dyan. Nasaan ka? Nag-breakfast lang sa labas kasama yung team. May hinabol kaming deadline kagabi, kaya kailangan ng kape. Kaya pala hindi ka nakapag-reply sa chat ko kagabi. Nag-aalala ako. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Kumain ka na ba? Nang mas maayos? Pag puro kape, Vince. Mia, okay lang ako. Hindi mo naman kailangan bantayan bawat galaw ko. Minsan nakakasakal din yung laging may nag-aabang sa phone. Alam mo yun? Sorry, hindi ko naman intensyon na sakalin ka. Gusto ko lang maramdaman na nakasama kita kahit malayo tayo. Pero hindi tayo magkasama, Mia. Yun ang totoo. Kahit anong gawin natin video call, mag-isa pa rin akong kumakain dito at mag-isa ka pa rin natutulog dyan. Pagod na ako sa virtual na buhay na to. Yung kape mo, nalalamig na. Tara na para malitay sa meeting. Sino yan, Vince? Sino yung tumatawag sa'yo? Wala! Kasama ko lang sa trabaho. Si Megan. Siya yung pala din naka-duty paggabi kaya sabay na rin kaming nag-break. Megan? Bago ba siya? Ngayon ko lang narinig yung pangalan niya. Hindi siya bago, Mia. Hindi ko lang siguro nababanggit kasi alam kong mag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Sige na, kailangan ko nang ibabato. Marami pang gagawin. Wait, Vince! Sandali lang! Doon sa maikling katahimikan, pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Mia ang lamig. Hindi lamig ng aircon, kundi lamig ng isang pusong unti-unti nang lumilisan. Si Megan, isang pangalan na naging anino sa pagitan nila. Isang taong hindi kailangan mag-antay ng madaling araw para lang makita ang ngiti ni Vince. Isang taong nasa tabi niya habang si Mia ay nasa kabilang dulo ng linya. Lumipas sa mga araw, ang I love you ni Vince ay naging ikaw din. Ang dating 1 oras na usapan naging 5 minuto na lang. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakatiis si Mia. Vince, aminin mo sa akin, may iba ka na ba? Kaya mo ba ako tinitiis ng ganito dahil may pumupuno na ng pwesto ko dyan? Mia, hindi ko na kaya magsinungaling. Oo, laging nandito si Megan. Siya yung nakikinig sa aking pagpagod ako. Siya yung nakakasama ko sa dinner pag wala akong makausap. Mia, mahirap pang distansya. At sa loob ng 2 taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi sapat ang miss kita lang. Pero nangako tayo, di ba? Sabi mo konting tiis na lang. Sabi mo ako lang, Vince. Pinagpalit mo ko sa malapit. I'm sorry, Mia. Hindi ko sinasadya. Pero ang layo mo kasi. Ang layo-layo mo at si Megan nandito siya. Ngayon na,
ayoko na rin magpanggap na okay pa tayo. Let's just end this. At doon nagtapos ang 2 taon. Hindi sa isang malaking away, kundi sa isang malamig na pag-amin na talo ang 2 taong pag-iingat ng isang taong nagkataong malapit. Pinagpalit sa taong andyan lang at si Mia na iwang nakatitig sa screen, ang screen na dati ay nagbibigay sa kanya ng buhay. Ngayon ay nagpapaalala na lang ng kanyang pagkatalo.